Pag-uusapan po natin ang Labor Standards Law. Dito tayo sa hours of work. Ang minimum hours of work is 8 hours. Habang nagsasama sila, nagkaroon ng epekto sa akin at sa mga anak ko. Kaya siguro iniwan niya at nag-wish yung lalaki na hindi mapunta sa kanya yung bangkay. Yung lalaki maging liable ng concubinage. Kasi nagsasama sila bilang mag-asawa ng kanyang gabi. Magandang araw po sa inyong lahat. So, sabihin natin doon sa isang place. Magandang araw Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang Completos Recados. Alright, tuloy-tuloy po ang ating balitakdakan dito po sa Completos Recados. Ang pinag-uusapan natin, rights and obligations of husband and wife. Maganda. Yung hanging question natin kanina, paano kung yung sweldo ko hindi enough? Hindi kayang isupport. Hindi kayang support, hindi sapat para sa isang pamilya. Tapos sabi nung asawa ko, sige, magtatrabaho din ako. Tapos meron ako, nung nalaman ko yung sweldo niya, hindi pala kaya ding mag-support ng pamilya. So sabi ko sa kanya, lumipat ka na ibang trabaho para, ayaw niya. Gusto niya mag-stick doon. Nasishaken yung stability nung family. Ano bang pwede kong gawin? Pwede ko ba siyang ipademanda? Demanda. Ang sabi kasi ng batas, if ang obligation kasi ng family, hindi lang mag-asawa, yung buong family, joint yan ni husband at saka ni wife. Yes. Kasi joint obligation ni husband na magbibigay ng support, obligation din ni wife na magbibigay ng support. But the support is so broad. In fact, kahit na si lalaki ang nag-support o nag-work, so siya yung nagbigay ng money sa family, hindi ibig sabihin na siya lang nag-support. Kasi pwede naman yung support si wife, siya yung sa household. Oo nga, so, saka mas mahirap yun. So kasama yun sa tinatawag na support. Sige na, magluto ka nga araw-araw, tingnan ko nga kung ano yung Correct. idea Gigising ka dyan. ng every day, ng umaga. Ang support din is so broad. Hindi ibig sabihin na si lalaki is earning 20,000, si babae is only earning 5,000. Hindi ibig sabihin na 5,000 lang support ni babae, si lalaki 20,000. Kasi ang support, hindi lang financial ang pinag-usapan doon. Kasama sa support ang needs. For example, pwede naman na si lalaki ang nagbibigay ng more sa money, but sa tinatawag na household, yung mga time, mga chores, si babae. Si babae. So it is joint part yung support. It doesn't matter, attorney, kung magkabaligtad naman sila ng gagawin. Yes, pwede ganon. But ang problema nga sa RA 9262, Pag pag si lalaki, hindi nagbibigay ng support, kasi hindi nagbibigay, absolutely zero, or kung nagbibigay man pa isa-isa, or walang irresponsible pa person. Pa milyon. Kung ganun lang naman, okay na yun. Ganon. So, Isa-isang milyon. in that case, ang lalaki pwede mademanda ng RA 9262, Republic Act 9262, Women's Right. Kahit walang kapasidad talaga magbigay yung lalaki. Yes, kaya ganon. Kahit kung walang capacity to pay, hindi ibig sabihin na wala ka ng obligation to support. Kasi maybe you have no capacity to pay, but you have capacity to work. So you have to work to supply sa needs ng sa family mo. Kasi obligation mo yun eh. Obligation ni lalaki, obligation din ni babae. But si babae nga, pag hindi nagbibigay ng support si babae, only civil liability. There's no criminal liability. So ikaw yung lalaki, gusto mo yung babae mag-support, mag-file ka ng petition for support. Ikaw babae, si lalaki hindi nagbigay ng support, aside sa petition for support, pwede mong idemanda ng 9262 para ma-pressure. Nagbibigay pa yung lagay na yun. Nagbibigay pa yung lagay na yun. Kaya may criminal liability siya. Where do we draw the line? What is enough? Ano yung enough sa... Na support? Hindi ba tinatakda ng batas yun? Yung, for example, ang binibigay ng isang lalaki na hiwalay sa pamilya niya, binibigyan niya ng 150,000 a month, for example lang. Tapos, yung sa paniniwala ng babae, hindi kasya eh. Yes. So, where do you draw the line? Paano papasok ang batas doon na itong 150,000 na to, hindi talaga sapat eh? Ang sabi kasi ng batas, hindi naman, kasi ang support, kahit kung you live in a luxurious life, kahit 200,000 a month, kulang yan. Okay. Diba? Yes. So, ang sabi ng batas, ang support kasi, maintenance necessary for your living. Hindi to live in a luxurious life, yung enough lang
for you to survive. Oo. Every so single yun day. lang ang minimum Sino requirements. bibigay Oo. ng guideline? There is no guidelines kasi sabi ng batas, ang support is so broad. Depende yan sa income na nagbibigay ng support and depende din yan sa needs na tumatanggap. So, pwede ba sabihin ng korte na binibigyan ka na ng 150,000, tama na yan? Oo, pero gano'n, pwede gano'n. Ah. Kasi ang support kasi, pwedeng si lalaki nagbibigay ng support, ikaw, babae, may obligation may ka din obligation ka to rin. give support, lalo na sa anak mo. O, ganun parang gano'n. Mag-aalaga din So sa it bata. means, yung support, i-klaro natin yan, na ang support, hindi lang pang lalaki yon. Oo. Ang babae may obligation to give support sa family. So, yun yan. So, hindi lang yung lalaki na nakahiwalay ang may obligasyon na suportahan ng pamilya, pati babae. Pati ang babae, may obligation to support the family, especially So, the child. Pwedeng ipasagot ng lalaki yung kalahati? Pwedeng ganun. For example, magkano bang needs ng bata? Sabihin natin, needs enough to survive. Hindi luxurious Makakain ng life. 3 times a day. Oh, yun lang. So, Sino yung... balikan ko lang, attorney. Sino magsasabi nung enough na... sa court yan. So, yung korte magsasabi? Yun yung pag-uusapan. Subject nyo to eh, negotiation. in between. Everything is Oo. subject to negotiation. For example, yung lalaki, pwede ba 10,000 a month? Oo. Dahil yun lang kaya ko eh. Oh, yun lang kaya ko eh. Oo. Tapos sabi nyo, no, 20,000. Ay, kung sabihin ng babae, ay, Ito hawak lang ko trabaho itong kontrata mo, ang i-receive mo ay 270,000, tapos bibigyan mo ko 10,000. 10,000 lang? Depende sa needs ng bata yan. And depende rin sa enough for you to survive. For example, nagbibigay ng 10,000, ayaw mo, magdemandahan kayo. I-prove ni lalaki na yung enough lang to survive, i-prove naman ni babae na yung needs ng bata is 100,000 a month. Of course, i-prove i-prove niya. niya yan. And tatagal yun. So it Oo, means, exactly. during the pendency of the case, may tinatawag na support pendente lite. Kasi support pendente lite, during the pendency of the case, kailangan i-establish na ng court kung magkano ang support. Parang TRO. Parang TRO. So, Yun muna yung i-establish susundin. na ng Oo. korte. So, habang naglilitis tayo ng kaso, kailangan, ikaw ba, lalaki, yung support mo yan ha, ikaw babae, yun ang support mo during nililitis natin ang kaso. Pwede sabihin ng korte na, ba't kasi pa Ateneo ka pa, pwede naman sa public school. Oo, pwede ganun. Oo. Magastos ka ng Pababa, malaki. masyadong maarte. Luxurious kasi ang Saka buhay. nag-isa na nga yan ang anak mo, bakla pa. O, wag ganun Arte-arte ay ng anak mo. Yung iba magaling Mag-ina kayong mag-provide. maarte. Parang ganun. Parang ganun. Mga paati Ateneo, doon kayo sa public school, Sa wala public namang problema. school. Oh, ganun. Pwedeng idikta ng, Pwede ganun. ng korte. Kasi wala naman nakalagay sa batas na you should study in a very expensive Oo. school. correct. Enough for you to be educated. Oo. Ganun lang. Pero kung ang paniniwala talaga, kasi sa yung babae, doon graduate, yung nanay at tatay Dapat ng doon babae. din yung anak ko, di ba? Yung mga kapatid, doon din graduate. O di ikaw, babae, di Ikaw ikaw magpuno. magbigay ka ng support. Punuan mo O, yung support. dagdagan mo. Eh, sabi niya, Kailangan. kasi ang ano sa Ateneo is 110,000. Oo. Binigay ko na yung 60. Oh. Yung 50 na lang ang ano niya, 25 binigay. Oh, yan. So, di pa nilalaki yan kasi subject to negotiation. Yeah. Unlike sa marriage na bawal ang collusion, bawal ang sabuatan. Okay? But with respect sa support, with respect sa custody, pwedeng pag-usapan yan. So, pwede mag-usap yung dalawa through negotiation. Pag walang negotiation, the court will be the one to decide. And ano ba sabi ng batas with respect sa court? Sa custody, what is for the best interest ng bata? Yun ang mindset ng court. Korte. Oh, yun doon sila magbe-base Sa ikabubuti ng ng bata. bata. Oh, ganon. Oh, yun ang pag-uusapan. But if the parents na yun ang hiwalay mag-negotiate, they will settle, walang problema. Kung hindi nyo ma-decide kung ano yung kabubuti ng bata, The court yung The court decide. will be the decide. one. Doon sa decide. ikabubuti ng And bata. tatagal yun. Matagal yun. So that's why Pero sa prosesyon tuloy, Sa sa proseso proseso. na matagal, paano yung suporta? may support pendentilite. Parang TRO. Yung TRO, so habang nililitis natin ang kaso, parang yung kaso Mag-support ni Ito ka. muna yung susundan Oh, nyo. yung kaso ngayon ni Sundin Binay, nyo. Ito muna yung TRO, ano. parang gano'n. Oo. Parang, Yung 110,000, 10,000 na muna. Oh, For 10,000 example. muna. Yung Para anak lang mo, magtuloy-tuloy. Yung kung gusto mo sa Ateneo, lumipat ka muna sa public Oo. school. Oo. Palagay ko naman, wala namang problema yan. habang nililitis natin ang kaso. Habang nililitis natin Oh, yung parang kaso. gano'n. So, intayin yung matapos yung kaso na ilang taon bago matapos. Oo. Tagal ba yun? Depende yan sa abogado, depende yan sa judge. Kasi minsan may okay na, tapos na, Oo. si judge nag-retire. Ay, pati ka ba? So- Pagka gano'n na to, ano nangyayari? Uulit? Reviewin niya yung Hindi, kaso. tuloy pa rin yung kaso, but of course, pag bagong judge, Maraming reviewing i-aralan niya yung kaso niya, Ah. so tatagal konti.
Saka hindi, panibagong pag-aaral na naman para sa abogado. Tapos Yes, yung masisilip na pag-aaralan ng iba. Normally, depende yan sa court. May court na... May mga abogado bang nagre-regalo sa judge? Ano? Hindi ko pwede may ganun. Meron ba? Meron ba? May tono Sabi yun, nila. eh. Sabi nila. Meron ba talagang mga Meron kaya? judge na talagang kakilala nila yung abogado? May mga ganun. So, kakilala. But anyway, ang pinag-usapan naman dyan is what is for the best interest ng bata. Oo nga. So, pwedeng nakiusap si isang lawyer, yung isang lawyer, nag-iusap naman. So, depende yan. So, kung ano yung what is the best interest ng bata. Yun ang issue dyan eh. Alam mo, ang dami pa nating pag-uusapan. Wala tayong masyadong. Correct. Part 2 na lang tayo nito. Ang dami natin pag-uusapan. Yung bahay, di ba? Yung bahay, Hindi pa tama. natin pinag-uusapan. Lalo na yung mga bagong management. kasal. Yung bata. Yung management ng bata. Oo. Correct. Oh, yes. Di ba? Yung kung sino yung magde-decide kung anong kakabuti sa bata, ilang percent sa tatay, ilang percent sa nanay. Oh, yes. Right, ganun. Di ba? Correct. Tapos meron pang, ang alam ko, may pwedeng makialam dyan yung mga lolo't lola eh. di ba? Oh, ganun. Okay, maraming salamat, Attorney. Thank you Oh, very yes. much. Marami Thank kami you. natutunan sa araw na ito. Saka namin pwedeng kontakin at huntingin. By the way, you can call po within Metro Manila sa 209-6203. I repeat po, 209-6203. Or sa mobile po natin, 0917-329-5353. I repeat po, 0917-329-5353. Or sa Facebook page po natin, www.facebook.com/MarkTolentinoLaw. I repeat po, facebook.com/MarkTolentinoLaw. So as of now, mayroon po tayong 80,000 followers. Wow! Parang nagsimula dito si attorney, nasa 40 plus lang Sana yan. lahat yan taga-Agusan del Norte. Oh. May mga May supporters chance. tayo dyan. Oh, may support group na. Pag attorney, declare ka dito Yes. Para Wala pa. So, Para matagal manalo pa naman. makakaalam Matagal pa agad. naman. Layo pa, pero nararamdaman na eh. It's in the air. Oo. It's in the air. Wala pa. Okay, maraming salamat, attorney. Thank you Thank very you, much. attorney. Ano mga natutunan natin, Bien? Ako, lalo ko napatunayan na yung kasabihan nga na ang pag-aasawa daw hindi parang kanin na mainit Kapag pag napaso sinubo mo. ka, iluluwa mo. Oo. Ibig sabihin, at kasi din, sabi nga, ang pag-aasawa kasi, hindi lang basta kayong dalawa na, lalo na pag may anak na kayo. It's always the child na dapat yung isipin. So, kung ano man yung desisyon yung mag-asawa na kung darating man kayo sa punto na kailangan nyo na maghiwalay dahil hindi na kayo nagkakaintindihan, una nyo munang isipin yung anak nyo. Ano yung magiging reaction ng bata, ano yung mangyayari sa kanya in the future pag naghiwalay na kayo. Everything boils down dun sa child. So, dapat pag-isipan at hindi basta magde-decide na, ay, hiwalay na tayo, ayoko na sa'yo. Ganun. Hindi lang naman yan basic foundation ng gobyerno Yes. o ng pamahalaan o ng mismong Community. Kundi basic foundation din nung bata Correct. sa paglaki. Diba? Pag nakikita niyang nagsusuntukan Nag-aaway kayo kayo mag-asawa. sa harap niya. Oo eh. Mahirap yun. Kung gusto, sabi nga nila, 'di ba, pagka gusto mong maipakita sa anak mo na babae o lalaki kung anong klaseng dapat yung maging asawa na material para sa inyo, yun dapat ang ipinapakita mo sa asawa mo. Yes. Sa nakikita mong ganun, yun ang nagiging modelo nila. Habang lumalaki sila, yun ang nagiging modelo nila at yun ang hahanapin nila. Gusto ko ganun din. Katulad ng nanay ko, katulad ng tatay ko. Oo. Bakit yung tatay ko ganito? Bakit yung nanay ko ganito? Yun ang mahirap pagka Oo. kini-question niya. Tama. Diba? Okay, sa akin naman, gusto ko yung mga ganitong mga topic, mga ganito, mga paghihiwalay, tungkol sa mag-asawa. The more na Napag-uusapan. the more na napag-uusapan, the more na elaborate, the more na expose yung mga ganitong subject, the more na kailangan yung piliin talaga kung sino ang magiging asawa ninyo. Correct. Totoo Oo. yun. Kung kinakailangan, imbestigahan nyo. Kailan pa kayo mag-iimbestiga pag mag-asawa na kayo? Oo. Di ba? Kaya Imbestigahan pagka mo. may problema na kayong dalawa. Ako nga, nung minsan, di ba, sa Operation Tulong, kasama ko pa nun si Pangga. Pagka mapapangasawa mo, imbestigahan mo kung may buni yan. Totoo. Di ba? May sakit na nasa lahi nila yung diabetes niyan. Baka yun pa yung maging ano nyo. Oo nga, Dahilan, di ba? Dapat, Triggering device anuhin nyo. mo, di ba? Baka lahi ng, Oo. di ba? Kuning-kuning. So, yung anak mo, ganun din. Diba? Kasi May posibilidad. dapat hindi ka dapat mabulag sa mga panunod ng sine, sweet text,
binibigyan ka niya ng messages sa Facebook. Dapat di ka nabubulag doon. Dapat inano mo yung medical niya, yung medical. Ano yung history Oo, ng yung history. family? Baka may history ng buni yan. So sabihin, yung grounds, bakit kayo naghiwalay? Kasi may buni yung Oo. asawa. Eh, hindi mo alam bago kayo maging Correct. mag-asawa. Diba? Mahirap Makati yan. yun, ha? Okay. Maraming salamat, Pilipinas. Thank you very much sa Thank panonood. you. At maraming salamat, attorney. Maraming Thank you, salamat. attorney. Thank you. Tayo Thank ulit. you At so saka much. bigyan natin ng part 2 itong sige, part two. papasok na katanungan dito. Marami. Kami po inyong mga nakasama. Ako po si Dennis Antenor Jr. At ako po si Bianda. Maraming salamat. Hanggang sa muli po. Bye. Yes, bye-bye. Pag-uusapan po natin ang Labor Standards Law. Dito tayo sa hours of work. Ang minimum hours of work is 8 hours. Habang nagsasama sila, nagkaroon ng epekto sa akin at sa mga anak ko. Kaya siguro iniwan niya at nag-wish yung lalaki na hindi mapunta sa kanya yung bangkay. Yung lalaki maging liable ng concubinage. Kasi nagsasama sila bilang mag-asawa ng kanyang gabi. Magandang araw po sa inyong lahat. So, sabihin natin doon sa isang place. Magandang araw Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang Problemas Regados.